Alam mo ba kung bakit may mga lalaki na hindi naman pinakamayaman, hindi pinakagwapo, hindi pinakamaingay, pero sila ang hindi makalimutan? Habang may ibang lalaki na ginagawa na ang lahat, laging available, laging nagbibigay, laging naghahabol, pero sila pa ang hindi pinipili. Bakit? Dahil ang attraction, hindi lang laro ng itsura, hindi lang laro ng pera, at hindi lang tungkol sa kung sino ang nagbibigay ng pinakamaraming effort. May mas malalim na nangyayari sa isip at emosyon ng tao. Sabi ni Carl Jung, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate." Maraming bagay ang humuhubog sa attraction na hindi natin agad napapansin. Ang energy, ang confidence, ang emotional connection, at kung paano mo dalhin ang sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 sikreto para ma-fall siya sa iyo gamit ang dark psychology, female psychology, at human behavior. Hindi ito tungkol sa panloloko o pagkontrol ng emosyon ng iba. Ito ay tungkol sa pag-intindi kung bakit may mga taong natural na tumatatak dahil ang tunay na attraction, hindi pinipilit, binubuo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng maraming lalaki ay ang paniniwalang kapag ibinigay nila ang lahat, mas mamahalin sila. Kapag lagi silang available, mas pipiliin sila. Kapag ginawa nilang sentro ng mundo nila ang isang tao, mas magiging importante sila. Pero minsan, doon nagsisimula ang kabaliktaran. Habang mas sinusubukan mong hawakan ng mahigpit ang isang tao, mas lalo mong nawawala ang sarili mo. At habang nawawala ang sarili mo, unti-unti ring nawawala ang attraction. Bakit? Dahil ang tunay na attraction, hindi nabubuo sa pangangailangan. Nabubuo ito sa respeto. At mahirap respetuhin ng isang tao na handang iwan ang sarili niyang mundo para lang mapabilang sa mundo ng iba. Sa umpisa, hindi mo mapapansin, akala mo normal lang. Akala mo pagmamahal lang. Lagi kang nandyan, lagi kang available, lagi mong inuuna ang oras niya. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nawawala. Ang sarili mong goals, ang sarili mong routine, ang sarili mong growth, ang sarili mong identity. Dating may mga pangarap ka, dating may ginagawa ka para sa sarili mo, dating may direksyon ang buhay mo. Pero nung dumating siya, unti-unti nang umikot lahat sa kanya. At iyan ang delikado. Sa psychology, ang taong nawawalan ng sariling identity dahil sa attachment ay mas madaling maging emotionally dependent. Kapag masaya siya, masaya ka. Kapag malamig siya, wasak ka. Kapag hindi siya nagbigay ng attention, pakiramdam mo wala kang halaga. At sa puntong iyon, hindi na ikaw ang may hawak ng peace mo. Ibinigay mo na ito sa ibang tao. Sabi ni Carl Jung, "The privilege of a lifetime is to become who you truly are." Pero paano mo magiging tunay ang sarili mo? Kung lahat ng kilos mo nakabase sa kung paano kanya makikita, paano mo mabubuo ang sarili mo kung bawat desisyon mo ay nanggagaling sa takot na baka mawala siya? At heto ang brutal na katotohanan. Maraming tao ang hindi nawawalan ng attraction dahil sobra silang minahal. Nawawalan sila ng attraction dahil nakita nilang nawala ka na sa sarili mo. Nawala ang challenge, nawala ang mystery, nawala ang dating energy na naging dahilan kung bakit ka naging interesting noong una. Dahil isipin mo ito, ano ang dahilan kung bakit nagiging attractive ang isang tao? Hindi lang itsura, hindi lang pera, kundi ang pakiramdam na may sariling mundo ang taong ito. May sariling passion, may sariling pangarap, may sariling identity. At gusto mong maging parte ng mundo niya. Hindi dahil kailangan kanya para mabuo, kundi dahil buo na siya at pinili kanyang isama. Iyan ang malaking pagkakaiba. Ang taong desperado, nagsasabing, kailangan kita para maging masaya ako. Pero ang taong may self-respect, nagsasabing, masaya ako sa sarili kong buhay, pero gusto kitang maging parte nito. Magkaiba ang energy ng dalawa. Ang una, nanggagaling sa takot. Ang pangalawa, nanggagaling sa confidence. Sabi ni Friedrich Nietzsche, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Ang taong may sariling dahilan sa buhay, hindi madaling mawala, hindi madaling kontrolin, hindi madaling mawasak dahil may pundasyon siya sa sarili niya.
Kaya kung gusto mong maging attractive, huwag mong gawing mission ang habulin ang isang tao. Gawin mong mission ang buuin ang sarili mo. Ayusin mo ang buhay mo. Palakasin mo ang isip mo. Alagaan mo ang katawan mo. Ituloy mo ang pangarap mo dahil ang tunay na attractive na tao hindi naghahanap ng taong kukumpleto sa kanya. Siya ay buo na. At kapag may dumating, hindi niya ito ginagawang mundo. Ginagawa niya itong parte lamang ng mas malaking buhay na binubuo niya. Dahil tandaan mo, kapag ginawa mong mundo ang isang tao, mawawala ka kapag umalis siya. Pero kapag meron kang sariling mundo, kahit sino ang umalis, mananatili kang buo. Number 2, gumawa ng emotional connection, hindi lang attention. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ngayon ay ang pag-aakala na ang attention ay katumbas ng connection. Akala nila kapag lagi silang nagme-message, kapag lagi silang nagpapakita, kapag lagi silang nagbibigay ng oras, mas lalalim ang nararamdaman ng isang tao. Pero hindi palaging ganon gumagana ang attraction. Dahil ang attention, madaling ibigay, pero ang tunay na connection, mahirap gawin. Maraming tao ang kayang magbigay ng compliments. Maraming tao ang kayang magbigay ng regalo. Maraming tao ang kayang magpakita araw-araw. Pero kakaunti lang ang marunong magparamdam sa isang tao na tunay siyang naiintindihan. At iyon ang tumatatak dahil minsan, hindi ang taong pinakamadalas mong kausap ang pinakamahirap kalimutan, kundi ang taong minsan mong nakausap pero naramdaman mong nakita niya kung sino ka talaga. Sa psychology, ang tao ay natural na naghahanap ang emotional connection. Gusto nating maramdaman na naririnig tayo, na naiintindihan tayo, na hindi lang tayo hinahangaan sa labas, kundi kinikilala sa loob. Kaya kung gusto mong magkaroon ng mas malalim na connection, matuto kang makinig. Hindi iyong nakikinig ka lang para may maisagot, kundi nakikinig ka para maintindihan. Alamin mo kung ano ang mahalaga sa kanya, ano ang kinatatakutan niya, ano ang nagpapasaya sa kanya, ano ang mga pangarap niya. Dahil doon nabubuo ang tunay na emotional bond. Sabi ni Carl Jung, "The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed." Kapag may tunay na connection, may nagbabago, may naiiwan, may tumatatak. Hindi lang ito simpleng usapan. Ito ay pakiramdam na may taong nakakakita sa akin at iyan ang bagay na hinahanap ng maraming tao pero bihira nilang makita. Pero heto ang dapat mong tandaan. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong maging emotional sponge ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na ikaw lagi ang sasalo ng problema niya dahil maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila connection ang ginagawa nila pero ang totoo, ginagawa na lang nila ang sarili nilang emotional support. Ang taong hindi naman invested sa kanila, may malaking pagkakaiba ang taong nagbubuo ng connection at taong naghahabol ng validation. Ang una, nagbibigay dahil buo siya. Ang pangalawa, nagbibigay dahil umaasang mapilay siya at ramdam ang pagkakaiba. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na attraction, hindi mo nakukuha sa dami ng attention na ibinibigay mo. Nakukuha ito sa kalidad ng presence mo, sa paraan ng pag-intindi mo, sa pagiging totoo mo. Dahil sa dulo, hindi laging ang taong pinakamalapit ang tumatatak, kundi ang taong nagparamdam na iba ang connection kapag kasama siya. Number 3, matutong magbigay ng space para ma-miss ka. May isang katotohanan tungkol sa human psychology na maraming tao ang nahihirapang tanggapin. Minsan, ang sobrang presence ay nakakabawas ng appreciation. Hindi dahil masama ang maging available, hindi dahil kailangan mong maglaro, kundi dahil natural sa tao na mas napapansin natin ang halaga ng isang bagay kapag may pagkakataon tayong maramdaman ang pagkawala nito. Sa umpisa ng attraction, maraming lalaki ang nagkakamali. Kapag may nagustuhan sila, ibinibigay agad nila lahat ng oras, lahat ng attention, lahat ng energy, hanggang wala nang natitirang space. At habang ginagawa nila iyon, unti-unti silang nagiging predictable, laging nandyan, laging naghihintay, laging available. At minsan, dun nawawala ang excitement. Dahil ang curiosity, kailangan ng konting space para lumago. Ang appreciation, kailangan ng pagkakataong maramdaman ang value ng presence mo. Hindi ibig sabihin ito na maging malamig ka. Hindi ibig sabihin na mang-ignore ka. Hindi ibig sabihin na manipulahin mo ang emotions niya. Ang ibig sabihin, huwag mong kalimutan
na meron kang sariling buhay. May sarili kang oras, may sarili kang goals, may sarili kang identity. Dahil ang taong may sariling mundo, natural na may depth. Sabi ni Arthur Schopenhauer, a man can be himself only so long as he is alone. May mga parte ng sarili natin na nabubuo lamang kapag kaya nating mag-isa. At ang taong hindi takot mag-isa, may kakaibang confidence. Bakit? Dahil hindi siya kumakapit dahil sa takot. Pumipili siya dahil gusto niya. At malaking pagkakaiba iyon. Sa dark psychology, ang sobrang availability, minsan bumababa ang perceived value. Hindi dahil bumaba ang totoong halaga mo, kundi dahil ang isip ng tao laging naghahanap ng assurance. Laging kailangan patunayan na mahal siya. Unti-unting nagiging pressure ang connection. Pero ang taong kalmado, nagbibigay ng ibang klaseng pakiramdam. Safety, peace, stability. At minsan, iyon ang bagay na mas tumatatak kaysa kahit anong salita. Kaya tandaan mo ito, ang attractive na tao, hindi yung walang emosyon, kundi yung hindi alipin ng emosyon. Nararamdaman niya, pero hindi siya kinokontrol nito. At yun ang klase ng lakas. Nabihira makita. Number 5, maging taong ayaw niyang mawala, hindi taong takot maiwan. May dalawang klase ng tao sa relasyon. Ang unang klase, gumagalaw dahil sa takot. Takot maiwan, takot mapalitan, takot mawalan ng pagmamahal. Kaya ginagawa niya ang lahat kahit mawala ang sarili niya. At ang pangalawang klase, gumagalaw dahil sa self-respect, marunong magmahal, marunong magbigay, pero alam din niya ang sariling halaga. At dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba dahil ang taong takot maiwan, madalas nauuwi sa paghahabol, laging nagpapatunay, laging naghahanap ng assurance, laging sinusubukang ipakita, karapat-dapat akong piliin. Pero ang taong may self-worth, hindi niya kailangang ipilit ang value niya. Ipinapakita niya ito sa paraan ng pamumuhay niya, sa standards niya, sa boundaries niya, sa respeto niya sa sarili. Dahil ang tunay na value, hindi hinihingi, nakikita. Sa dark psychology ng attraction, ang desperation ay madaling maramdaman. Kahit hindi sabihin, makikita ito sa sobrang pag-adjust, sa kawalan ng boundaries, sa takot magsabi ng totoo, sa pagpayag sa bagay na alam mong hindi tama dahil lang natatakot kang mawala siya. At doon nagsisimulang bumaba ang respeto. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil unti-unti mong ipinapakita na kaya mong iwan ang sarili mo para lang hindi ka iwan ng iba. Sabi ni Friedrich Nietzsche, no price is too high to pay for the privilege of owning yourself. Dahil bago ka piliin ng ibang tao, kailangan piliin mo muna ang sarili mo. At heto ang brutal na katotohanan. Hindi mo mapipilit ang isang tao na makita ang value mo. Hindi mo mapapakiusapan ang attraction. Hindi mo mabibili ang tunay na connection. Ang kaya mo lang gawin ay maging klase ng tao na may sariling halaga kahit walang nanonood. Taong may pangarap, may prinsipyo, may emotional strength, may direction. Dahil ang taong ganon, hindi madaling palitan. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil bihira siya. Kaya huwag mong gawing goal na maging taong hindi iiwan. Gawin mong goal na maging taong hindi mawawala sa sarili kahit sino pa ang umalis. Dahil ang pinaka-attractive na energy ay hindi nanggagaling sa sana piliin mo ako. Nanggagaling ito sa alam ko ang value ko at gusto kitang makasama. Pero hindi ko sisirain ang sarili ko para manatili ka. At yun ang klase ng tao na mahirap kalimutan. Kaya tandaan mo ito. Hindi mo mapipilit ang isang tao na ma-fall sa'yo, pero kaya mong maging isang tao na natural na may halaga. Ang tunay na attraction, hindi nanggagaling sa manipulation. Nanggagaling ito sa character, confidence, emotional maturity, at respeto sa sarili. Sabi ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Huwag mong ubusin ang buhay mo sa paghahanap kung paano ka magugustuhan ng iba. Mas pagtuunan mo kung paano maging mas mataas na version ng sarili mo. Dahil kapag binuo mo ang sarili mo, ang tamang tao, hindi mo kailangang habulin. Makikita niya ang value mo. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi ako maghahabol. Bubuin ko ang sarili ko. At kung gusto mo pa ng lessons tungkol sa dark psychology, female psychology at self-improvement, subscribe. Dahil dito, hindi tayo naghahanap ng validation. Binubuo natin ang sarili natin.